What are the reminders for all of us this new year of this great feast day? Una, 3 punto. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na tayo'y dapat na bumangon at maging star. Sabihin nga natin, rise up, be a star. Very good. Totoo yun. Ano pong sabi ng ating unang pagbasa? Sabi ni Propeta Isaias, bumangon ka, Jerusalem. Para po mas maintindihan ninyo bakit sinabi ni Propeta Isaias yan, katatapos lang kasi ng history nila ng mga digmaan. Katatapos lang kasi ng history nila ng pagkakaalipin. Katatapos lang kasi ng history nila na madilim. Kaya nga nung sabi ni Propeta Isaias, rise up, Jerusalem. Bumangon ka, Jerusalem. Amen? Sa buhay po natin, mga kapatid ko, saan tayo tinatawagang mag-rise up? 2022. This is a good opportunity to all of us. Rise up. Bumangon tayo. 2021, nagkulang ka sa pamilya mo. Bumawi ka. 2021, nadapa ka. Bumangon ka. 2021, mayroon kang mga pagkakasala, itama mo. You need to rise up from your fall and be a star. Amen? Yun po kasi yung panawagan sa atin, mga kapatid ko. Yung hindi tayo manatiling nakalugmok. Yung hindi tayo manatiling talunan. When you found Jesus, kapag natagpuan mo na si Jesus, it means you need to rise up. Sasabihin ko po sa inyo, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Pwede pa po tayong magbago. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po natin itama kung ano man ang mga mali na nagawa natin. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa nating punan ang pagkukulang natin sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Hindi pa po huli ang lahat. Amen? After your dark history, just like Jerusalem, after your dark ages, just like Jerusalem, the invitation for you is rise up, be a star. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po rise up and be a star. The second is shine your light in the darkness. Sabihin natin, shine your light in the darkness. Very good. Totoo yun. Isa po sa mga katangian ng bituin, hindi mo po siya makikita kapag maliwanag. Amen. Of course, yung araw, kitang-kita natin, yan ang pinakamalapit Pero yung mga bituin po na napapansin ninyo kapag kagabi, maganda lang sila kapag kagabi. Amen. Because they are surrounded by the darkness. Napapalibutan po sila ng kadiliman. At nakikita lang natin sila kapag madilim. Amen. That is the same invitation to all of us, I think. You are being invited by the readings of today to shine your light in the darkness. Sa gitna ng maraming mga kasinungalingan, maging totoo ka. Amen? Sa gitna po ng maraming nababalitaan tayong panloloko sa asawa, maging tapat ka. Sa gitna po ng maraming mga fake news, be the good news. Sa gitna po
ng kadiliman, shine your light in the darkness. Amen? But mind you, my dear friends, mahirap po ito. Kasi minsan lahat gumagawa na ng mali eh. Tapos ikaw lang yung isang luningning, ikaw lang yung isang kinang na aandap-andap. Minsan, mas makukuha ka nila. Minsan, madadaya ka nila. Pero anong sabi ng ating unang pagbasa? Kailanman hindi natalo ng dilim ang liwanag. Tandaan ninyo yun. Sa buhay po natin, napakadaming mga nangyayari sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng mga problema, pero kailanman hindi matatalo ng dilim ang liwanag. If there is hope in your heart, makikita natin. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong matatalo ng mga problema. Marami pong mga tao nagpatalo sa problema. Winakasan na lang ang kanilang buhay. Mali! Marami pong tao nagpatalo sa tukso. Iniwanan ang asawa. Mali! Marami pong tao nagpatalo sa kasinungalingan. Sumama sa mga taong nagpapalaganap ng kasinungalingan. Mali! The invitation is this: shine your light in the darkness. Kahit na punong-puno na po tayo ng kadiliman, magluningning ka pa rin. Kumislap-kislap ka pa rin. Huwag kang mawawala ng pag-asa kahit na puno na tayo ng problema. Amen? This 2022, this is the most opportune reminder to all of us. Alam nating maraming pagsubok na darating, 2022. Alam nating maraming problema na hahampas sa ating mga pamilya, sa ating trabaho, sa ating buhay. Pero, ang sinasabi ko sa iyo ngayon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Still, shine your light in the darkness. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikatlo. Ano po ulit yung una? Rise up, be the star. Very good. Ikalawa, shine your light in the darkness. At ikatlo, God's redirection is not rejection. Sabihin natin, God's redirection. Very good. Totoo yun. Ano pong sabi ng ating mabuting balita? Hindi na sila pumunta doon sa kay Herodes. Nag-iba na sila ng daan pauwi. Sino nagsabi nun? Ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Alam natin kung bakit. Kasi ipapapatay si Jesus kung nalaman ni Herodes. Mind you, my dear friends, at all times, God's redirection is not rejection. Sometimes we are being redirected by God. Iniiba ng Panginoon ang atin pong direksyon. Hindi po para saktan tayo. Hindi. Hindi po dahil ayaw niya tayong sumaya. Hindi. God's redirection is not rejection. Dinidirekta tayo ng Panginoon upang tayo'y masalba sa kapahamakan. Upang tayo'y masalba sa mga karamdaman, sa kasalanan. God's redirection is not rejection. Tandaan ninyo yun. Minsan magtatanong ka sa sarili mo, bakit kaya hindi sila ang nagkatuluyan? Ang tagal-tagal na nilang magjowa. God's redirection is not rejection. Amen? Bakit kaya hindi siya naging abogado? Bakit kaya hindi siya naging inhinyero? Bakit hindi siya naging guro? Sa amin pong mga pari, 17 kaming nagsimula noong unang taon namin sa seminaryo.
Dadalawa kaming natapos. Bakit kaya hindi sila naging pari? God's redirection is not rejection. Yun pong isa kong kaklase, mas umunlad ang buhay. Yun pong isa kong kaklase, mas naging star sa kanya pong trabaho. Mga kapatid, let's open our eyes to the direction that is given to us by God. Minsan po, iniaalis na tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon para hindi na tayo masaktan, para hindi na tayo mahirapan, para hindi na tayo manlumo. Pero hindi ibig sabihin ng Panginoon doon, ayaw kanyang maging masaya. Iyon pa nga ang dahilan kung bakit kanya iniaalis sa isang sitwasyon. Gusto niyang maging masaya ka. Mind you, my dear friends, uulit-ulitin ko po sa inyo, it is never rejection. It is only redirection. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. 3 punto. Rise up, be the star. Shine your light in the darkness. God's redirection is not rejection. Sabi po ng isang kanta, thank God I found you, I was lost without you, my every wish and every dream somehow became reality when you brought the sunlight complete, fed my whole life. I'm overwhelmed with gratitude, 'cause baby, I'm so thankful I found you. Mga kapatid, ito po yung nangyari sa 3 mago, sa 3 hari. Natagpuan nila si Jesus at umayos ang kanilang pamumuhay. Sana po tayo rin, sa pagkatagpo natin kay Jesus, sa bawat misa na ipinagdiriwang, maging mas maayos yung ating pamumuhay. Makita natin na ang gusto lang ng Panginoon, kasiyahan natin. God's redirection is never rejection. At sana, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng dilim, sa kabila ng kung ano-ano, the invitation is, be the star.